Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Dahil sa matamis na pangako, isang modelo na modus. Datong na inalok, pinatos. Ngayon, naghihimutok. Alamin sa Kilos Pronto. Okay ho, ito ho, no, unang segment ho natin agad. Isa hong 22 anyos na dalaga, inalok ng racket, pakikipag-chat sa internet ng ito ho'y bagay na huwag niyo hong gagawin. Kasi dito ho sa racket na ho to, siya ho'y ito'y nakumbinse na sa internet, maghubad ho. Kapalit ho ng pera. And then, yun hong bagay na yan, mas maganda ho siguro kung panoorin nyo para matuto kayo rito. Itong taong po to, sa tingin ko, napakamanyak po. Napaka na tao. And wala pong respeto sa babae. Gasgas at lumang modus na, pero marami pa rin ang nabibiktima. Si Sandra, hindi niya tunay na pangalan, 22 anyos na dalaga na biktima ng kachat sa internet. Isang nagpakilalang modelong babae umano ang nagchat sa kanya at nag-alok ng racket. Bigla siya nagtanong kung gusto ko po ng part-time income racket. Sabi ko, ay hindi na be kasi meron na akong full-time business. So, sabi niya, iba to beb. So, tinanong ko kung ano po yung sakay niya. Then, sinabi niya na ganito, meron daw po siyang, wag daw po ako maingay. So, meron daw po siyang kaibigan na matanda na walang asawa, malungkot sa buhay. Ang gusto lang po ng kachat para lumigaya. Sa halagang 15,000, pumayag si Sandra, tinanggap ang alok. Pero hindi lamang pala basta pakipag-usap ang hangarin nito sa kanya. Handa rin ito magbabayad ng 30,000 kung magpapasa siya ng mga lalaswang hubad niyang larawan. Sa tamis ng pananalita at halos ipangako pati buwan at bituin, ginawa ni Sandra ang hinihiling sa kanya. Sobrang galing po mamboka, talagang wala ka pong ligtas. Talagang parang bihasa na po siya eh. Ayun, hanggang sa nakapag-send po ako ng picture ko. Then, ayun po, parang naano na ako, sabi ko, kinabahan na po ako. Kasi parang ba't ko nagawa to, ganyan. Then ayun na po yung ginawa niyang pang-blackmail sa akin. Dumating na nga ang kinatatakutan ni Sandra matapos maibigay ang mga litratong naglalaman ng hubad niyang katawan. Ang inaakala niyang babae na nag-alok sa kanya ng racket, nagpakilala palang lalaki. Hindi na nga raw maitago ang pagnanasa. Biglang nagsabi, salamat at nakilatis ko ang katawan mo. Masarap ka ba? Ang bago raw nitong kahilingang ibidyo, mas malaswa, brutal at nakakawalang dignidad. Gusto niya po, maghanap po ako ng lalaki na po. Tapos, sunod po is papagawa niya na hanap daw po ang lalaki na makikipag-sex sa akin, ganun. Sex daw po kami. Ganun na lalaki. Tapos papasa ko po ng ganun. Kapag hindi raw siya nag-record ng hinihiling na sex video, binabantaan siyang ikakalat ang mga hubad niyang larawan na ipinadala. Hanggang sa hindi na po ako nagre-reply, nananakot na naman po. Kapag hindi ko daw po pinasa yun, ganyan. Malilintikan daw po ako, ganyan. Blanco na ang isipan at takot na takot. Hindi na alam ni Sandra kung paano niya malulusutan ang pinasok na problema. Laking pasalamat niya nang mag-alok ng tulong ang boyfriend ng kanyang kaibigan na si Mark Lesser Badyon o Mac. Napansin daw ni Mac na siya'y problemado at mukhang may mabigat na dinadala. Mula noon, lahat na natatanggap na pananakot ni Sandra sa text at sa chat, sinasabi niya kay Mac. Paano naging susi si Mac para malutas ang pang-blackmail kay Sandra? Abangan bukas ang mainit na komprontasyon sa pagitan ni Sandra at ng taong
nananakot sa kanya. Alam mo, Lex, Alam mo, Ben, pinapawisan ako doon sa storya niya. Etong istorya na to, sana kung may manunood ho sa atin, matutuho kayo. Wag ho kayo basta maghuhubad sa harap ho ng internet kahit na siguro, kahit na asawa niya yan o boyfriend niya yan eh. Oo. Kasi may mangyayari at may mangyayari na lalabas at lalabas. Dito naman talagang ito, nagtiwala siya sa matamis na pangako na may kapalit na pera 15 mil. At sa anumang kadahilanan kung bakit niya nagawa, sabi niya, siya'y napagsamantalahan nung suspect. Yeah. At walang respeto yung suspect sa ginawa niyang medyo pagiging submissive na maghubad sa harap ng camera. Na para sa akin, anong tingin mong mali rito, Lex? Siguro nasilaw siya dun sa halaga. Una, siguro, kaya pumayag tong babaeng ito. Nagtiwala rin itong siya. complainant, nagtiwala siya. Dahil 15,000, saan mo makukuha yung 15,000? Ang hirap ng ganong kalaking halaga po. Pero sa itong paraan na ito, mukhang naakit siya dito sa 15,000 pesos. Pero yung nga lang, paraan nga lang ho, yung dignidad ho ng isang tao po, ay talagang Tama. nayuyurakan na talaga ho. Ang problema, dahil dito, meron siya na biktima itong kolokoy na ito, itong lalaking ito. Talagang may kahinatnan itong lalaking rin ito. Okay. Anyway, Kumbaga yan. pinatos niya yung kanyang kahinaan ng isang babae. Exactly. Yun. Ito naman si babae, kung saan naman kadahilanan, siya lang nakakaalam, ba't ka pumayag kasi? Pero abangan nyo bukas kasi yan ho yung part 2, doon na ho sa sinasabing entrapment. Hindi na ho Yun. namin sasabihin pa. Okay, nakita naman ho natin kung sino po yung suspect na yun. Pero abangan ang maaksyong entrapment na yan.